effective. To those of you, yung mga gustong maging magaling na preacher, maging magaling na servant, pagalingin natin kung paano natin tratuhin ang kapwa natin. And it goes from there. Ano po? Amen. Glory to God. Sige pa po mga kapatid. Isang tanong na lang po para makatulad. sino po ba yun? Brother Melvin, sige po. Yan. Pagpalang gabi, Ate Angelica. Nakakahawa para ako napapa-English. Gusto ko sana yung tanong. Sister Angelica, how to handle the situation with ourselves? Parang napapa-English ako. Actually, mali yung grammar ko. Pero habang nakikinig ako, parang gusto ko na rin mag-English. Pero yun yung tanong ko. Sabi ko, I'm not sure. Siguro ako lang. Baka ako lang nakakaramdam. Every day. Lalo na kapag, ito, linggo. Araw ito ng Diyos. Pag Lunes, balik sa trabaho. Hindi naman siya charismatic. Ang layo sa simbahan. Pero nagsisimba siya. Tapos kayo, kasi pag ako, damay-damay na tayo dito. Tayo na rin. Pag tayo, naka-encounter ng ganun, teka, charismatic ako. Parang naalala ko yung talk mo kanina, kaya sabi ko nga, nako, parang ayaw ko na rin magsimba pagka ganito kasi nawawala yung fruits of the Holy Spirit dito. Nasa yung bunga. Nag-charismatic ako. Nakikinig ako sa mga preacher. Sabi ko, walang say-say pala pakikinig ko kay Sister Angelica Pagka hindi ko naipapakita yung bunga ng Espiritu na tinanggap ko, ay bukas Lunes na naman, problema ko na naman ito, yung katrabaho ko, pasaway, pamamiya. That time, habang kami tatrabaho, puro tanong, pag sinagot ko, pinipiloso po ako, sabi ko mag-pray tayo. Pag pinray ko siya, lalong nag-aaktibo yung negative thoughts niya at mga piloso po yung balik sa akin. Alam mo, sabi ko, yung pala yung fruits of the Holy Spirit, kailangan ma-handle ko ito, yung situation ng self-control and discipline. Instead na siyang ipanalangin ko, sabi ko, panalangin ko muna yung sarili ko. Sabi ko, ang hirap Kasi mawawala yung bunga ng pagsusumikap ko. Kasi ilang beses ako nadala. Pero nagpreno ako. Sabi ko, teka, parang yata yung pamimiluso po niya, nagagawa ko na rin. Kasi binipiluso po ko na siya. Nagiging dalawa na kami. Kaya sabi ko nga, how to handle the situation? Itong fruits of the Holy Spirit na ito para hindi mawala. Kasi kapag nakaligtaan natin ito, mawawala talaga ito. Hindi lang sa ating co-workers, kahit din sa community. Kapag binatbatan tayo sa ating tenga, minsan, maganda naman siya sabi niya, kaya medyo parang masasakit sa tenga. Siguro kailang i-pray ko muna yung sarili ko. I don't think ko tama yung sagot ko. Sa mga ganitong sitwasyon, paano natin na i-handle at ipapakita sa kanila na may bunga tayo. Pero sabi ko nga, nawawala nawawala. Paano natin i-handle ito, Sister Angelica? Ay, naku, Brother Melvin, ang ganda ng tanong mo nito. Kasi ako, guilty ako dyan Diba? Kasi ang hirap nun kasi nature natin maging mapagpatuloy hanggat hindi natin napapatunayan yung punto natin. Minsan ayaw din natin tumigil. Pero ako po may suggestion, ito po yung suggestion lamang. Meron po kasi tayong tinatawag na area of control. Halimbawa, ito yung area of control. Meron din po tayong tinatawag na area of concern. Ito yung area of concern. Yung area of control, ito yung mga bagay na pwede nating gawin sa abot ng ating makakaya para mamitigate natin ang sitwasyon. Magpaliwanag, magbigay ng mga halimbawa, umunawa, ayan. Pero kapag tapos na at nasabi na natin yung sa palagay natin dapat nating sinabi, pupunta na tayo sa pangalawang area, which is the area of concern. Ang area of concern po natin ay yung sana dumating ang araw maunawaan niya, hindi man sa ating pamamagitan, kundi ang Panginoon na sana ang bahalang magpaliwanag sa Kanya. Kaya alam ho ninyo, saganang atin, ito po suggestion lang. Kung ako po ang tatanungin, ang gagawin ko, I will be silent. Kasi naibigay ko na po yung area of control. Doon na ngayon ako sa area of concern. Kasi minsan, mas lalo pong sa
kasi ang hirap Tagalogin, eh. Sa Kapampangan kasi, baka nita ena muda kalimpi sa sabyan. Ibig sabihin para hindi na lang masyadong dumami pa yung usapin, kailangan matuto tayong, i-identify kapagka hanggang dito lang tayo and then we allow the Lord to do the rest. Because sooner or later darating ang panahon, ang mga taong nakakasalamuha ho natin ganyan ay makauunawa din. At magtataka sila bakit tayo tahimik, magtataka sila kung bakit hindi na tayo pumapatol, and then they will actually realize na, "Oo nga 'no, nakakahiya ako." Ang dami kong sinasabi pero, mas importante pala yung nirerespeto natin yung thoughts ng isa't isa. And then Jesus himself, I believe, did the same thing. Kasi nung siya po ay nakapako sa krus, 'di ba, ano yung ilan nga po yung 7 last words? Pito po, 7. pito. 7. 7 nga po, sinabi niya po. 7. Pito lang yung sinabi niya. Pero sabi po nila, halos kalahating araw daw po tumagal yung process ng crucifixion or even longer. Pero kung pagsasamahin natin yung 7 last words, kung sasabihin mo yun lahat, siguro wala pang 1 minuto tapos na yun. Kasi nasabi na ni Jesus yung gusto niyang sabihin. At alam niya na kahit anong paliwanag niya, sarado na yung kaisipan at puso ng mga taong naandun. Kaya para sa kanya, yung area of control niya, ipinakubaya na niya sa Panginoon. Pumunta na siya sa kanyang area of concern, which is silently praying and silently hoping that things will get better, no, for those who are there in that presence. Ano po? So yung po yung suggestion na minsan sa ating katahimikan, mas napapatunayan po natin na hindi tayo talunan. Mas nanalo tayo kasi pinili natin yung kapayapaan. We choose peace. No, tayo pong mga mananampalataya, we always want to choose peace. Sometimes we feel like we have to prove ourselves a lot. But as long as we did our part, we've said what we need to say, ang Panginoon na po ang bahala sa atin. Ano po? Sir Angelic, isa na lang po si Brother Mateo. Opo. Sige po, Brother Mateo. Isa na lang po. Magandang umaga po. Magandang araw po sa atin lahat. Na yung tatanong ko lang po, kasi nga po may personal po ito sa akin po kasi may mga pangyayari po na talagang meron pong sumama ang loob sa akin, meron pong kaya nga nagtampo sa akin. Ginawa ko naman po yung part ko. Kinausap ko po sila, nilapitan ko po sila. Pero at the end po, sila po yung sila po yung nagtuldok ng situation. Kaya ang ginawa ko po, mula po noon, hindi ko na po sila kinausap kasi na po nagawa ko na po yung part ko. How many times po na nilapitan ko. Pero lagi pong nandun yung pag-ignore. Ano po ba, kasalanan ko pa po ba kung patuloy po sila makaramdam sa akin ng ganon? Ay kung, po totoo naman po na very personal po yung inyong sitwasyon ano, Tito Mateo. Pero kagaya po ng suggestion ko kanina, kapag naisabi na po natin yung pwede nating sabihin, yung gusto nating sabihin at yung dapat nating sabihin, at kapag nagawa na po natin yung gusto nating gawain, ipaubayan na po natin sa Panginoon yung mga susunod na mangyayari. Hindi man natin makontrol yung kanilang mga kaisipan kung paano nila tanggapin yung mga actions natin, magtiwala po tayo na sa tamang panahon, maghihilom ang mga sugat at yung pangunawa po ang mangingibabaw. So tayo po ang trabaho natin. Mahirap man ito, pero magpakumbaba, magparaya, umunawa. Kung baga tayo na lang ang umiwas kung kaya natin kasi mas pinipili natin ang kapayapaan. At kapag dumating man po doon sa oras na sila ay mangailangan at kayo ho ay merong kakayahan na umantabay at tumulong, bukas pa rin ang ating mga kamay para sila ay tulungan, para sila ay antabayanan. Ano po, minsan hindi po natin na talaga control yung ibang tao, yung kanilang kaisipan. Ang pwede lang natin gawin, irespeto yung space na tinatawag, and then pag dumating yung time na paghilom, sila mismo ang mangunguna sa pag-approach sa inyo ho ng mabuti, and then praise the Lord.
No, there is a time for everything. Yan ang sinasabi po sa atin ng Ecclesiastes. May panahon ng lahat ng bagay. At kung panahon pa ng kataasan ng pride nila, tayo po ang suggestion ko po, ito po yung suggestion naman, tayo po ang umiwas, magbigay ng espasyo sa kanila, at umasa po tayo na pagdating ng panahon, maghihilom po yung mga sugat. Ano po? Okay, maraming Amen. salamat po, Sister Angelica. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po, Brother Mateo. Maraming salamat, Sister Angelica. God bless po. Salamat po. Amen po. God Sige bless po, po, Sister pwede, Angelica. Bye-bye po. pwede na po kayo magpahinga. Bye-bye po, Sister Angelica. Salamat po, Sister Angelica. So, Salamat. Fernand, good night po. Good night po, Sister Angelica. Thank you po, Sister Angelica. Sige po, mga kapatid. Salamat po, Sister Angelica. God Salamat bless po. you po always. Tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid.